Magandang araw po, kalakbay, at sa inyong mga taga-subaybay. Ako po si Bernardo, kasalukuyang nakatira sa Metro Manila. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang mga karanasan ni Lolo Noli na naikwento niya noon sa akin. Kasama ang dalawa niyang kaibigan na itago na lang po natin sila sa pangalang Carlito at Ibani. Nung mga panahong nabubuhay pa sila. Ayon kay Lolo Noli, taong 1962, panahon na makaengkwentro sila ng aswang sa Dapitan, Iloilo Province. Nang magkamali sila ng daan patungo sa pupuntahan nilang bundok. Ang pagsasalaysay ni Lolo Noli. Minaigi ni Carlito na umiwas sa mabagal na trapiko at dumaan sa magubat na rota. Inaayos ko na mga sandaling yon ang mga dala ko nang makapansin ako ng kakaiba sa dinaraanan namin. Agad ko naman yung sinabi kay Carlito, ngunit isinantabi niya ang mga puna ko sa daang tinatahak niya at nagpatuloy hanggang mawala sa paningin ko ang mga bahay-bahay. Padilim na ng mga oras na yon, kaya maririnig na sa paligid ang kuliglig ng mga panggabing insekto. Pinagala na ni Carlito ang pagmamaniho habang palingalinga kami ni Ibani sa paligid. Nagbabaka sakali kami na may makitang bahay o tao na maaari naming mapagtanungan. Maya-maya pa nakakita ako ng babae. Pinara kami nito mula sa malayo. Nakasuot ng blusang puti at natatakpan ng mahaba niyang buhok ang kanyang mukha. Huminto sa pagmamaniho si Carlito para sana magtanong sa babae nang bigla itong sumakay ng hindi umiimik sa kotse. Naupo siya sa likuran namin ni Ebony. "Saan ka po paparoon?" Naitanong na lang agad ni Carlito at ini-start muli ang kotse. Parang wala siya sa sarili ng oras na yon at nagpatuloy sa pagmamaniho. Hindi sumagot ang babae sa tanong ni Carlito. Tanaw ko siya na tahimik habang pinipiga-piga ang sariling kamay ng nakayuko. Maya-maya pa nababahala na ang kilos niya. Hindi na siya mapakali at bigla na lang tatawa at iiyak. Bago nagpalingalinga sa paligid nang makarating kami sa kalsada. Ewan ko ba kung ano at paano nagkaroon ng kalsada roon sa masukal na gubat. Nakapagtataka talaga. Kumurap lang yata ako at sa pagdilat ng mga mata ko, binabaybay na namin ang madilim na kalsada. Ilang sandali pa'y nasinta kaming tatlo sa lakas ng busis ng babae. "Simbahan lang po ako," sigaw niya at dinuro-duro ng hintuturo ang malaking puno. Simbahan?" Sabay-sabay na sagot ni Ebony at Carlito na siyang nagbigay kilabot at pag-alala sa akin. Kaya tiningnan ko ang babae sa likuran na halos balisa na at natataranta. Magsasalita pa sana ako nang bigla niya akong unahan. Haro Metropolitan Cathedral," anya sa kulob na tinig. "Ha?" Sabay muli na sabi ni Carlito at Ebony. "Haro Metropolitan Cathedral," inulit-ulit ng babae hanggang 9 na beses. Maya-maya pa hindi na tumigil ang babae sa paulit-ulit niyang sinasabi. Palakas ng palakas ang boses niya. Kumapal na rin bigla ang puting usok sa paligid at natatabunan ang dinaraanan namin. Dahilan ng malakas na pagpreno ni Carlito nang maaninag niya ang malaking puno. Halos mag-agaw hininga kaming tatlo sa kaba. Tumalon sa nerbiyos ang aming damdamin. Nanginginig kami sa takot habang tulala sa harap ng malaking puno. Sa likod nun nakita namin ang sirang simbahan. Hindi kami pamilyar sa lugar, kaya hindi namin kilala ang nilumaang simbahan na yon.
Bumaba kaming tatlo at sinuri ng malapitan ang gumuhong simbahan. Nagbabaka sakali kami na may maabutang tao roon na makatutulong sa amin. Subalit binalot kami ng hilakbot at matinding takot nang makarinig kami ng nakapangingilabot na tunog mula sa himpapawid. Tila may malaking ibon na paparating kung saan kami nakatayo. Kaya dagli kaming nagsipasok sa kotse at wala na ang babae nang makabalik kami sa loob. Hindi na namin siya hinanap pa at agad na nagmaniho si Carlito paalis sa nakakatakot na sirang simbahan. Muli naming binaybay ang madilim na daan hanggang may matanaw kaming bahay sa kanto. Huminto kami roon para magtanong sa matanda na nagsisiga ng tuyong dahon. Saan po ba banda dito ang Haro Metropolitan Cathedral? Biglang nanlaki ang mata ng matandang lalaki nang marinig iyon. Nagtaka rin kami ni Ibane kung bakit iyon ang tanong ni Carlito sa matanda. Sa halip na itanong kung saan kami maaaring makahanap ng mapagpapahingahan. Mga iyo, anong pakay ninyo? Ano ang kailangan ninyo sa simbahang yon? Alam ba ninyong mapanganib doon? Ani ng matanda ng biglang pagtaas ng mga balahibo ko sa katawan. Itinayo ang katedral taong 1874, subalit winasak ng kalamidad. Sinira ng bagyong Kaykay ang Haro Metropolitan Cathedral nitong 1948. At ito ang pinaniniwalaang pinamumugara ng mga aswang at hindi matahimik na kaluluwa. Dagdag pa nito at iniabot sa amin ang bagay na nakabalot pa sa papel. Isang kandila. Hindi muna kami umalis sa bahay ng matanda. Ipinagpabukas namin ang pagpapatuloy sa biyahe dahil naaabutan kami ng malakas na ulan at dahil na rin sobrang dilim ng daan. Ganoon pa man hindi naalis sa isipan ko ang babaeng nakisakay sa amin patungo roon sa tinutukoy niyang simbahan. Naikwento ko pa iyon kay Tatang Salve habang sinisindihan ko ang kandila sa silid na nirekomenda niya sa amin. Siyam-siyam, sa pagkakaalam ko, espiritu ang babaeng nakisakay sa inyo. Hindi naman siya mapinsalang multo. Subalit dinala niya kayo sa pugad ng mga aswang. Sigurado akong balbal ang babaeng yon at nagpapanggap na espiritu para itago ang pangit niyang kasarian. Mabuti na lamang at dagli kayong umalis doon at napadpad dito. Mabilis na sabi ni Tatang Salve. Nabigla kami sa nakatatakot na kwento ni Tatang Salve. Ilang saglit pa, niyakap ako ng mabigat na enerhiya. Bigla na lang akong napagod. Nangihina ako habang pinapagpag ni Tatang ang maalikabok na katre. Ganoon din sila Carlito at Ibane na agad nawala ng malay. Tila pinatutulog sila ng usok ng kandila. Hating gabi na, hindi pa rin ako mapalagay. Hirap ako sa paggalaw at pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Iwan ko ba kung bakit parang pagod na pagod ako. Ilang saglit pa habang pinipilit kong bumangon. Nakita ko sa silid pahinga ni Tatang Salve ang lumang larawan ng babae na nakaipit sa dingding. Kung hindi ako nagkakamali, siya yung nakisakay sa amin doon sa kagubatan. Bumilis ang pagbintig ng aking puso nang magbukas ang pintuan at iniluwal si Tatang Salve kasama ang umiiyak na babae kanina sa larawan. Tila sinakal ako sa takot bago nagkunwaring walang malay. Ilang saglit pa hinila ni Tatang Salve si Evane palabas sa silid. Hindi ko alam kung anong balak ng matanda. Pinilit kong bumangon kahit nahihirapan. Maya-maya pa, bigla akong tumalisob sa sahig. At nang mamatay ang nakasinding kandila, unti-unting sumigla ang katawan ko. Hingal ko na ginising si Carlito at nagkukumahog akong tumakbo para iligtas si Ebony. Nakasalukuyang hinihila ni Tatang Salve papasok sa nagtataasang mga puno. Inistart ni Carlito ang kotse. Agad akong sumakay
at dinuro ang direksyon kung saan ko huling nakita si Ebony. Binulaga kami ng babaeng multo nang bumukas ang ilaw ng sasakyan. Napaharurot ng pagmamaniho si Carlito hanggang maabutan namin si Tatang sa Talayban. Bumaba ako sa kotse at nagmamadali akong tumakbo para sagipin si Ebony. At nang makalapit na ako sa kanila, hindi ako nagdadalawang isip na suntukin ang matanda na siyang pagbagsak niya sa damuhan. Wala pa ring malay si Ebony nang makalapit ako sa kanya. Ginising ko siya ng ginising hanggang mapamulat at mapasigaw ng malakas nang makita ang matanda na tinutubuan ng mahahabang kuko. Tinubuan din siya ng makapal na balahibo sa katawan, kasunod ang paghaba ng kanyang nguso. Hila-hila ko si Ebony habang tumatakbo palayo sa matandang aswang. Tumakbo ng tumakbo hanggang makarating sa kotse. "Bilis, Carlito! Umalis na tayo rito!" Natataranta kong sigaw. Naglalakad ang aswang papalapit sa sasakyan habang pinipilit ni Carlito na i-start ang makina. Maya-maya pa tagumpay niyang napagana ang kotse at binangga ang papalapit na aswang. "Bilis! Umalis na tayo rito!" Sigaw rin ni Ebony, kasunod ang paglaho ng multo ng babae na kanina pa nakasilip sa gilid ng malaking bato. Hindi nga ako nagkamali ng hinala sa pulsa simula nang makausap niya si Carlito. Aswang si Tatang Salve at multo naman ang babae sa bahay niya. Ganoon pa man, sa halip na magpalamon kami sa takot at pagkabahala, hinalungkat namin ni Ebony ang mga gamit namin sa kotse. Naghanap kami ng matutulis na bagay na magagamit na sandata laban sa aswang. "Anong nangyayari? Bakit?" Nautlot ang sasabihin sana ni Carlito nang bumangga ang sinasakyan naming kotse. Tumama ang ulo ko sa upuan habang si Ebony ay duguan. Napila siya ng hawak niyang kutsilyo sa tagiliran. Iniunat ko ang liig ko. Natanaw ko si Carlito na sapu ang dumudugong ulo at ang puting usok sa basag na salamin ng sasakyan. Kumapal pa ang usok hanggang wala na akong makita na kahit ano sa daan. Muli akong dinapuan ng matinding takot at ilang saglit pa nakarinig kami ng kakaibang pagtangis. Tiyak ko na nagaling iyon sa taas ng kotse. Kumalampag ang nilalang doon at kinalmot ang bubong. Sigaw kami ng sigaw hanggang patakbuhin ni Carlito ng paatras ang sasakyan at dumiretso sa kawalan. Hindi ko na alam ang susunod na mangyayari sa amin, kaya hinigpitan ko na lang ang kapit sa upuan sakaling bumangga kami. Makapal na usok kasi ang bumabalot sa daan. Halos maluha kami sa takot nang maabutan kami ng aswang. Naroon ulit ito sa bubong at binubutas gamit ang tulis niyang mga kuko. Dagli naming inalis ang pagkahigpit ng yakap ng seatbelt sa aming mga katawan para sana tumalon sa kotse nang biglang bumangga ang sinasakyan naming kotse sa malaking puno. Tumilapon ako mula sa labas ng sasakyan at nagtamo ng mga sugat sa katawan. Tanaw ko naman si Carlito na bumababa ng sasakyan, sapu ang dumudugong ulo, habang si Ebony naman ay nasa loob pa rin ng kotse. Ilang sandali pa ay nagawa ko ng makatayo. Natanaw ko kaagad ang mata ng aswang. Napapalapit kung nasaan si Ebony. "Tulungan mo si Ebony, Noli!" Sigaw ni Carlito habang paiga-igang naglalakad. Nasa harapan na pala kami ng luma at sirang simbahan. Mula sa gilid namin tanaw ko ang napakaputing babae. Umiiyak ito na nakaupo habang itinuturo ang isang direksyon sa akin. Dagli ko munang sinagip si Ebony sa kotse. Lumayo kami kaagad na makalapit sa amin si Carlito. Sandaling nanatili ang aswang doon sa likod ng malaking puno nang sumikat ang bilog na buwan. Tinamaan kasi siya ng liwanag galing sa krus ng sirang simbahan. "Tulong! Tulungan ninyo kami!" Hingal kong sigaw nang makakita ng liwanag sa hindi kalayuan. Napaisip rin ako kung sino ang babaeng nakaputi
at kung bakit niya kami tinulungan. Sisigaw pa sana ulit ako ng saklolo nang harangin kami ng aswang. Lumapit siya sa amin. Naisip kong bitawan si Ebony para kunin ang nakita kong matulis na kahoy. "Umalis ka! Huwag kang lalapit!" Sigaw ko, subalit inatake niya ako. Pinagkakalmot niya ako sa katawan hanggang magawa ko siyang mahampas ng kahoy sa ulo. Maya-maya pa, sinakal ako ng aswang hanggang kumalas ako ng hawak sa kahoy. Hindi na ako makahinga sa higpit ng pagkakasakal niya sa akin. Hanggang sumugod si Carlito. Dinampot niya ang kahoy at ipinukpok ng ilang ulit sa ulo ng aswang. At nang makahanap ng pagkakataon, tinulungan niya ako at nagpatuloy kaming tatlo sa pagtakbo hanggang makalapit sa liwanag. "Kuya! Kuya! Tulungan po ninyo kami!" Sigaw ni Carlito, saka kami tinutukan ng baril ng dalawang lalaki nang makita kaming duguan. "Sino kayo?" Ani ng lalaking nakaupo sa bato. "Pakiusap, tulungan po ninyo kami. Sinusundan kami ng aswang." Agad din nila kaming pinaniniwalaan nang makitang matandang lalaki na gulanit ang kasuotan. Galit na galit siyang lumalapit habang nakatago kaming tatlo sa likod ng dalawang armadong lalaki. Pinaputukan siya ng 3 ulit, ngunit mabilis na naiwasan ng aswang ang bala at naglaho sa dilim. Dahil doon, sinunog ni Ebony ang ilang kahoy para lumika ng liwanag. Hinubad naman ni Carlito ang suot niyang damit at itinali sa hawak na kahoy. Sinindihan niya iyon at lumapit sa malaking puno at sinunog niya ang tent ng dalawang lalaki. Habang ako naman ay naghahanap ng asin sa bag ng dalawang lalaki. Ilang saglit pa, lumitaw sa kinaroroonan ni Carlito ang aswang. Nakipagsabayan siya hanggang mataga niya ito ng ilang ulit sa braso. Nagawa pa itong barilin ng dalawang lalaki sa tiyan, subalit maliksi pa rin itong nakalipad sa dilim patungo sa akin. At nang makalapit ito sa akin, agad kong isinaboy ang asin sa kanya. Umalulong ito ng sobrang lakas at bumula ang balat nito, kasunod ang paglabas ng mga buhay na uod na kumikislot-kislot pa sa katawan nito. Galit akong sinugod ng aswang habang sinasabuyan ko siya ng asin. Maya-maya pa, mula sa likuran ko, napansin ko si Ebony na bitbit ang bakal na krus at agad na itinaga iyon sa aswang hanggang sumuka ito ng mga buhay na insekto. "Mga hangal!" Ani ng aswang habang sumusuka ng dugo at buhay na bulate. Ngumiti pa ito ng nakakaloko. Isinumpa kami kahit nauubusan na siya ng lakas. Hindi ko sinayang ang natitirang oras. Inilagay ko sa bibig nito ang asin. Bumula ang dugo niya hanggang mawala ng malay. Makalipas ang ilang sandali habang papasikat na ang araw, napasigaw kaming lahat at natakot nang biglang gumalaw ang aswang. Agad namang ibinaon ni Ebony ang krus sa dibdib nito bago ubusin ng dalawang lalaki ang kanilang bala sa ulo ng aswang. Maya-maya pa, bago sumikat ang araw, natanaw namin ang babaeng nakaputi mula sa sirang simbahan. Isa pala siyang madre na namatay doon. Itinuro niya sa amin ang isang puno at doon namin natagpuan ang kanyang bangkay. Hiniling ng multo na madre na dalhin namin ang labi niya doon sa kanyang bahay na pinamugaran ni Tatang Salve para hindi ito makilala bilang masama. Paraan niya para hindi makilala ang kanyang pagkatao sa mga dumadaan doon. Dating baryo ang kinatitirikan ng bahay ng madre. Sinira lang ng mga kalamidad ang kanilang lupain hanggang sa magsilisan ang mga tao. Kinuha namin ang larawan niya na nakadikit sa dingding. Sinunog namin doon sa simbahan kung saan siya namatay. Saka namin binalikan ang napatay naming aswang. Subalit wala ng katawan niya sa damuhan. Siguro ay inabo siya ng liwanag. Matapos raw ang isang gabing kababalagan, nagpaalam na sila lolo sa dalawang lalaki.
Mga sundalo pala ang tumulong sa kanila. Hiling pa ng mga ito na iparating sa lahat ang kanilang karanasan. Ngunit naging haka-haka lang raw ang kanilang pinagdaanan. Walang naniwala at ginawang kuro-kuro at panakot lang daw sa mga bata. Hanggang ngayon mga kalakbay at sa mga sumusubaybay sa channel na ito, naniniwala po kung tunay ang mga kwento ni Lolo Noli. Isinulat niya pa ito sa isang notebook at ibinahagi sa mga tiyo ko. Hindi ko lang po alam kung nasaan na at kanino niya iyon iniwan. Ang alam ko lang ay baka napanawan na rin ng kalamidad dahil sa tanda ng panahon. Matagal na panahon na rin ang nakaraan at muli nang naitayo ang simbahan ng Haro Metropolitan Cathedral noong 1956 na naging sikat ngayong kasalukuyan at dinarayo ng mga turista. Sigurado po ako na anuman ang haka-haka at kwento ang maiulat ngayon tungkol sa kasaysayan ng simbahan, isang bagay lang po ang aking pinaniniwalaan. Totoo po sila. Sila ang mga hindi natin nakikita, mga kinatatakutan nating tuwing dilim, mga multo, elemento, engkanto at aswang na pawang ginawang panakot sa kasalukuyan. Hanggang dito na lang po mga kalakbay. Maraming salamat.